Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo pero wala naman talaga. Bigla, may malamig na hangin na dumaan. Minsan, may humahaplos sa batok mo na hindi mo alam kung imagination lang o may mali ba talaga. Welcome to Spooky Serie, October Special, wherein magpo-post tayo everyday ng mga horror stories natin. Syempre, this is our month, so malapit na mag-Halloween. Don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. And also, if you want to send any stories, pakisend na lang po sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio or nasa description box. Para bigyan ko lang kayo ng konting background, medyo pinlano ko kasi ang October special natin. Ang first week natin, we're going to feature mythical creatures or urban legends from other countries. I would like to give a huge shout out to our team itim, our team ng researchers. For the longest time, one-man team lang ako, and to have them on board, I am so lucky. We have Case and Chelsea. Have you ever heard of something or someone called a villa? Hindi to basta-bastang multo. Hindi rin ito engkanto na namumuhay lang sa puno o ilog. Mas malala. Sa Slavic folklore, as in Eastern Europe like Serbia, Bulgaria, Croatia, may mga nilalang silang tinatawag na villa. Ngayon, kung iniisip mong fairy lang iyan, na cute, mabait, maganda, nagkakamali ka. Hindi ito si Tinkerbell. Hindi ito sweet guardian spirit. Sila yung tipo ng entity na kapag nakita mo sa gitna ng gubat, una mong maiisip, wow, sino to? Ang ganda niya. Pero, ang pangalawang thought mo, teka, bakit parang hindi siya totoo? Sila raw yung mga dating babae na namatay tragically. Yung iba namatay na virgin o pinatay habang naliligo sa ilog o nagpakamatay dahil sa heartbreak. Instead of going to the afterlife, they stayed. Pero hindi na bilang tao. They became something twisted, ethereal, dangerous. Ang kanilang itsura ay mahahaba ang buhok, usually white dress na parang gawa sa fog o ulap. Minsan may feathers pa. Nakalutang-lutang, tapos halos hindi mo marinig ang hakbang. Kapag nagsalita sila, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok mo. Pero ito pa, marami silang anyo, kaya nilang mag-shapeshift. Minsan swan, minsan kabayo, minsan uwak. And they move with the wind. Literally. Kaya kung minsan may biglang bugso ng malamig na hangin sa gitna ng gubat kahit walang dahilan, may tsansang nandun sila. Territorial sila. Pag pumasok ka sa lugar nila ng walang respeto, pag may nakita kang parang altar sa puno na may ribbons, flowers, cake o tinapay, tapos pinabayaan mo, inignore mo lang, marked ka na. Meron silang dance circle. Tinatawag natin itong Vilino Colo. Mukha lang siyang bilog sa damo na medyo tuyot na sa gitna. Pero enchanted yun. Once makapasok ka dun, good luck. May mga kwento na yung mga taong nadulas o pumasok lang sa gitna ng circle, pagbalik nila, iba na. Hindi nagsasalita, tulala, o kaya nagsasalita ng ibang wika na walang nakakaintindi. Yung iba naman, never nang nakabalik. And the worst part, hindi mo sila kailangan makita para masaktan ka nila. Kasi minsan, tatawagin ka lang. Hindi ka pa man nakakalapit, naririnig mo na sila. Parang may babaeng kumakanta sa di kalayuan. Minsan malambing, minsan parang nang aakit. Pero tandaan mo, pag sumagot ka, pag lumapit ka, sinagot mo na ang kanilang tawag. May kwento ang isang batang pastol na si Ivan. Isang gabi habang nagbabantay siya ng mga tupa sa gubat, narinig niya ang malambing na tugtog ng tambol at mga boses ng mga babae. Parang may piyesta sa gitna ng dilim. Dahil sa curiosity, nilapitan niya ito. Nilapitan niya ang pinagmulan ng tunog. Nang makarating siya,
Nakita niya ang isang grupo ng mga babae na sobrang ganda, nakasuot ng puting damit na parang gawa sa ulap, sumasayaw sa isang bilog na damo. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na sumali sa kanilang sayaw, kahit na may kakaibang lamig at hiwaga sa paligid. Pero hindi nagtagal, naramdaman ni Ivan na parang hindi na niya kontrolado ang sarili niyang katawan. Parang ang mga babae ang may hawak sa katawan niya. Pinipilit siyang sumayaw ng tuloy-tuloy. Kinabukasan, nakita siya ng mga taga-baryo na pawis at nanginginig, parang nanlalata. Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos at halos araw-araw ay sinasabing may babaeng tumatawag sa kanya sa gabi na nag-aanyaya na bumalik sa gubat. Unti-unti naging malayo siya sa mga tao, parang isang anino ng dati niyang sarili at wala nang nakakaalam kung kailan siya tuluyang mawawala sa mundong ito. May isa pang kwento tungkol kay Yuray. Isang mangangaso, isang gabi habang naglalakad siya sa gubat, narinig niya ang isang kakaibang tugtog. Malambing na musika na halos parang hangin lang ang pinagmulan. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang bilog na damo na may mga babaeng sumasayaw rin. Sabi ng mga matatanda sa kanilang lugar, bawal pumasok dito. Pero sa curiosity ni Yuray, nilapitan niya ang bilog. Habang papalapit siya, nararamdaman niya raw na parang may invisible strings na humihila sa kanya. Parang pinipilit siyang sumali sa sayaw kahit ayaw niya. Hindi nawala ng pag-asa itong si Yuray. Dala niya ang asin na ginagamit bilang proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. At kasabay nito ay isang dasal na itinuro ng kanyang lola. Nang maramdaman niyang unti-unting nawawala ang kontrol sa sarili, tinapon niya ang asin sa gitna ng bilog. Biglang sumabog ang liwanag at umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng babae. Nagdilim ang paligid at kinabukasan, natagpuan siyang nakahandusay sa gilid ng gubat. Duguan, pero buhay. Ngunit mula noon, naramdaman niyang parang may boses sa hangin na laging bumubulong. Babalik ka. Hindi pa tapos. Tuwing kaarawan niya, nakakaramdam siya ng matinding sakit na tila sumpa at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano ito matatapos. Sa mga kwentong ito, may mga patakaran daw kapag nakikita o nararamdaman mong may vila sa paligid. Una, huwag maging bastos sa lugar nila. Iwasan ang mga altar o mga palamuti sa mga puno. Pangalawa, huwag kunin ang anumang gamit nila, lalo na yung mga balabal o balahibo. Pangatlo, iwasan ang pagsayaw o pagpasok sa dance circle nila. Ito ang pinakadelikadong bahagi kasi kapag nilabag mo yan, hindi ka lang nila papagalitan. Pwedeng hindi ka na nila papayagang umalis. Alam mo, sa totoo lang, hindi basta-basta ang mga villa. Hindi sila gaya ng mga kwento na madaling kalimutan pag natapos na. Parang lagi silang nandyan, nakamasid, nag-aabang ng pagkakataon. Kaya sa susunod na maglakad ka sa gubat o mararamdaman mong may malamig na hangin na dumaan, huwag mong balewalain. Baka yun na yung paraan nila para sabihin na nandyan sila. At kapag narinig mo yung malambing na boses o nakita mo yung puting anino na tila sumasayaw sa dilim, alam mo na wala ka ng ligtas. Tandaan mo, kapag tinawag mo sila, sila na ang tatawag sa'yo. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Para silang mga nymph or mga mermaids, diba? Yung ilulure ka nila kasi magaganda sila, tas magaganda yung mga boses. Mamamatay ka na lang pala, hindi mo alam. Masisiraan ka na lang ng bait at hindi mo alam. May mga ganyan ba tayong version dito sa Pilipinas? Hindi ko rin alam. Pusin na muna natin ang pagkukwentuhan natin. I'll see you guys tomorrow. Bye.